What's up guys? Welcome back to my YouTube channel. My name is Wesby for another episode of Wes TV. For today's episode of Wes TV, we will be talking about oil-based perfume. I know medyo natatakal ko na to sa mga previous videos ko, pero never ko pang nagawan talaga ng separate video and hindi ko pa talaga masyadong na-explain kung ano ba talaga yung oil-based perfume. Madami kasi yung nalilito sa kaibahan ng oil-based perfume at saka ng spray-on perfumes. Nasabi ko sa mga previous vlogs ko, even sa TikTok account ko, yung differences nung oil-based perfume and ng spray-on perfume. So ano-ano nga ba yung mga dapat ninyong malaman tungkol sa oil-based perfume? And pag sinabi nating oil-based perfume, meron ba yung alcohol? Meron ba yung water? Or nai-spray ba yan? Kasi normally yung mga nakikita natin sa market, yung mga binibentang perfume, they are claiming na oil-based perfume yung kanilang tinitindang pabango. So now, bakit nila nasasabi na oil-based perfume yung mga tinitinda nilang pabango? Unang-una, sinasabi nila na 25% oil concentration, 30% oil concentration, or may mga nakiklaim pa na 50% oil concentration. And sinasabi nila na oil-based perfume siya. Pero yung label, nakalagay eau de parfum or extrait de parfum. So, paano nga ba natin masasabi na oil-based perfume ang isang pabango? Okay guys, from the words oil and based, so ang ibig sabihin nun, yung base ng iyong pabango ay oil din. Hindi fragrance oil, pero yung mga carrier oils, normally ito yung mga carrier oils na wala talagang amoy. And lagi kong sinasabi, the most recommended carrier oil para sa mga oil-based perfume ay yung jojoba oil. Yun nga lang, medyo may kamahalan talaga yung jojoba oil. So, meron tayong mga alternative na pwede rin naman. Pwede rin tayong gumamit ng ibang mga carrier oils na walang amoy. Pwede yung mga grapeseed oil, pwede yung sweet almond oil, fractionated coconut oil, and yung iba pang mga carrier oils na walang amoy. So bakit dapat walang amoy yung mga carrier oils natin? Siyempre, kapag hinaluan na natin siya ng fragrance oil or ng essential oil, so kung ano mang scent yung gusto nyong ilagay doon, siyempre magkakaroon ng conflict yung amoy ng carrier oil tsaka yung fragrance oil. So hindi mo na ma-appreciate yung scent ng fragrance oil na gusto mo. Kaya importante na yung ating carrier oil is wala talagang amoy. So dahil nga nagamit ko na yung fractionated coconut oil sa mga ginawa kong oil-based perfume, ang masasabi ko lang at ang magiging hatol ko sa fractionated coconut oil, kapag medyo tumatagal na yung ginawa mong oil-based perfume, medyo hindi na nagiging maganda yung amoy niya. Parang nagkakaroon na siya ng distinctive na amoy ng coconut. So ayoko yung nagiging amoy niya, para siya nag-aamoy alikabok na eventually. Kaya guys, kung ang fractionated coconut oil naman yung gagamitin yung carrier oil dun sa oil-based perfume na gagawin ninyo, is make sure na hanggang 1 year lang or less than a year lang yung magiging expiration date niya. Kasi nga, after a long time, eventually, magkakaroon na ng amoy yung fractionated coconut oil. Para siyang nagiging, parang nag-aamoy alikabok. So, naamoy ko pa rin naman yung scent, pero parang nagkakaroon na rin ng amoy yung fractionated coconut oil. So, best talaga na gamitin is jojoba oil kasi nga mas na-absorb din siya ng skin, mas kumakapit siya sa skin natin. And guys, yung mga oil-based perfume, hindi natin siya pwedeng ilagay sa mga pa-spray na bote, yung may mga sprayer. Kasi nga, oil yung base niya. So, medyo makapal yung consistency niya, malagkit, di ba? So, kapag ini-spray mo siya, eventually yung sprayer niya magka-clog and masisira. So, ang ginagamit ko kapag gumagawa ako ng mga oil-based perfume is yung mga roll-on bottles or yung mga may dropper na bottles. Kasi nga guys, it's an oil-based perfume. So, wala siyang water, wala siyang alcohol. So, yung consistency ng pabango na ginawa mo is talagang malagkit, malapot, and makapal. So, ano nga ba yung mga pros and cons ng mga oil-based perfume? Okay, unang-una, based on my experience, yung sa pros muna tayo. Based on my experience, syempre mas kapit sa balat natin yung mga oil-based perfume kasi nga oil siya, di ba? Hindi mo siya ini-spray sa katawan mo or sa damit mo kasi nga oil-based siya, di ba? So ang ginagawa doon is ina-apply mo lang siya sa skin mo, like sa mga pulse points natin, behind our ears, yan, sa leeg dito. And
mas kapit siya doon. Kasi nga yung carrier niya is oil. So, mas makapit sa balat yung oil. Unlike yung mga alcohol-based na kapag in-spray natin siya sa katawan natin or sa balat natin, magdadry lang yung alcohol and then may iwan lang ng konti yung scent niya. Kaya nga 'di ba minsan nare-recommend natin na gumamit tayo ng lotion or ng petroleum jelly tsaka tayo magi-spray ng pabango sa ating katawan or sa balat natin. Kasi nga para mas kumapit yung scent niya doon sa balat natin dahil nga may alcohol siya. So lalagyan natin ng petroleum jelly to or lotion yung ating mga balat para pag in-spray natin siya kakapit ng husto yung scent doon sa ating balat. Isa pa sa mga pros ng oil-based perfume is kapag medyo allergic ka sa perfume. Kasi 'di ba kapag nag-i-spray tayo, 'di ba? Nasa hangin 'yan, yung mga molecules niyan, pumapasok siya sa ilong natin and sometimes nagko-cause siya ng hika or allergies kung meron kang allergy sa mga ganun. Pwedeng matrigger yung hika. Pero sa mga oil-based perfume, dahil nga oil siya, hindi siya pa-spray na kumakalat sa hangin at malalanghap natin yung mga molecules or yung mga mist niya. Kaya mas recommended din sa mga may hika or sa may mga allergic rhinitis yung mga oil-based perfume. Ngayon naman yung mga cons naman ng oil-based perfume, unang-una, hindi siya ganun kaamoy kapag dumaan ka. Unlike kapag yung pa-spray na perfume, kapag dumaan ka, maaamoy ka ng mga tao sa paligid mo kasi kapit siya sa damit mo, nasa hangin siya, di ba? Kasi nga pa-spray siya. So ang tendency kapag nag-spray ka ng perfume is maaamoy siya ng buong paligid. And kapag dumaan ka sa harapan ng mga tao is maaamoy ka nila agad kasi nga kapit siya sa damit mo. And nagre-react din yung perfume sa init ng katawan mo. So nagdi-diffuse yung amoy from your body kaya kapag dumaan ka, naaamoy ka ng mga tao sa paligid mo. Unlike kapag oil-based perfume, hindi ka masyadong maamoy kasi nasa balat mo lang siya, kapit lang siya sa balat mo, mas tumatagal lang yung amoy niya sa balat mo. Pero pag dumaan ka sa harap ng maraming tao or sa mga tao, hindi ka nila masyadong maamoy, not unless dumikit talaga sila sa iyo or amuyin ka nila or makipagbeso-beso ka sa kanila or kapag hinag ka nila, maamoy ka nila kasi nga nasa katawan mo lang siya. So yun yung isa sa mga observation ko. Ang isa pang cons naman mga oil-based perfume is mahal siya. Kasi nga dahil hindi siya alcohol, ang gagamitin nating base is carrier oil, medyo mas mapapataas yung costing natin, mas mapapamahal. Kaya normally yung mga oil-based perfume, nasa maliliit na bote lang yan, like 10 ml, 30 ml, mga ganyan. Unlike yung mga spray-on perfumes, minsan nasa 100 ml bottles pa, di ba? Yung mga cologne, minsan nasa 250 ml bottles pa sila. Pangatlo, mas mabilis mag-expire yung mga oil-based perfume kesa sa mga spray-on perfume. Gaya nga na sinabi ko kanina, nung gumagamit ako ng fractionated coconut oil as carrier ng oil-based perfume na ginagawa ko, eventually after more than 6 months or a year, medyo nag-iiba na talaga yung amoy niya, so nag-e-expire agad siya. Pero isa sa mga pros din pala ng oil-based perfume is syempre matagal siyang maubos. Kahit pa sabihin mo na 10 ml lang yan, matagal siyang mauubos kasi tipid siyang gamitin dahil nga hindi mo siya i-spray, di ba? Unlike kapag spray on perfumes, spray ka ng spray, pag feeling mo hindi mo na naaamoy yung sarili mo, nag-i-spray ka pa ulit, di ba? Unlike yung mga oil-based perfume, sobrang tipid niya kasi i-apply mo lang siya dito, ayan. And hindi siya agad mauubos, kaya medyo tipid siyang gamitin. So recap tayo sa mga pros and cons ng oil-based perfume. Yung mga pros niya, syempre matagal siyang maubos. Pangalawa is pwede siya sa may mga hika at allergies. And pangatlo, mas kumakapit siya sa ating balat kaya mas tumatagal yung amoy niya sa skin natin. And yung mga cons naman is of course, mas mapapamahal ka dahil yung costing niya, mahal siya. Pangalawa, hindi siya masyadong maaamoy ng mga tao sa paligid mo, not unless lumapit sila sa'yo or i-hug ka nila, i-kiss ka nila, ganyan. And pangatlo, mas mabilis siyang mag-expire kesa sa mga spray-on perfumes. So kung tatanungin nyo ko kung maire-recommend ko ba yung oil-based perfume sa inyo, ang masasabi ko lang is kung kino-consider nyo yung mga pros ng oil-based perfume, para sa inyo ang oil-based perfume at marirecommend ko talaga siya. But for me personally, mas preferred ko yung spray-on perfume kahit medyo meron akong allergic rhinitis. Hindi naman masyadong natitrigger yung allergic rhinitis ko sa mga spray-on perfumes. Pero ayun nga, mas gusto ko siya kasi mas naaamoy ako ng mga tao pag dumadaan ako. And kahit malayo ka pa lang, naamoy ka na nila dahil nag-spray ka ng pabango. Unlike kasi kapag mga oil-based perfume, yun nga, makakaamoy lang sa'yo is yung mga lumalapit talaga sa'yo and yung sarili mo. At yun nga, if hindi ka masyadong fan ng spray-on perfume dahil may allergic rhinitis ka, may hika ka, pero gusto mo pa rin mag-amoy yung mabango, yung oil-based perfume yung marirecommend ko para sa'yo. So sana nasagot ko na lahat ng mga tanong ninyo tungkol sa mga oil-based perfume. And kung meron pa kayong mga tanong, violent reactions, or kung meron pa kayong mga
topic suggestions, i-comment nyo lang po yan at babasahin ko yan kapag may time ako at sasagutin ko rin yan at gagawan ko siya ng video. And sana marami kayo natutunan sa video na to, and kung nagustuhan nyo ang video na to, please click the like button, share this video to your social media accounts, subscribe to my channel kung hindi pa po kayo nakasubscribe, and syempre don't forget to follow me on my social media accounts. And please don't forget to click that notification bell para ma-notify kayo kapag nag-upload ako ng mga bagong videos kagaya nito. Again, thank you so much guys for watching this video. My name is Wes B, and I'll see you again next time only here on Wes TV. Bye-bye!